Nakakagulat na balitang dumating mula sa palasyo sa isang nakakabahalang pangyayari. Ang Pangulo na si Bongbong Marcos at ang kanyang asawang si Liza Smalls ay nasangkot sa mga kontrobersyal na gawain. Ayon sa mga ulat, tila may mga nakatutok na kamera sa kanilang mga pribadong sandali. Ang buong bansa ngayon ay nagulat at galit sa mga pambabastos na ito. Dahil sa mga naganap na pangyayari, ang Vice Presidente na si Inday Sara Duterte ay muling nanawagan sa kanyang disgusto at galit sa administrasyon ni Marcos. Sa kanyang pahayag, malinaw niyang ipinahayag ang kanyang pagkadismaya at pambabastos sa bansa. At sa ngayon, ang palasyo ay walang pahayag sa mga pangyayaring ito. Manatiling nakatutok para sa karagdagang mga update tungkol sa balitang ito. Muli, ikaw ay nakatutok sa boses ng masa at para sa karagdagang detalye, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy ng pagtutok sa mga suliyap ng bagong balita. Naman ho tayo karapatan po tayo magmura ng 1,000 bisis. Magandang gabi ho sa inyo. Patusok guys sa mga bagong pasok ko. Ito ang mainit-init na pag-uusapan natin ngayon sa Bisdak Pilipinas. Akala nyo kayo lang na bad trip, pati si Senator Bato na bad trip. It's a tie. Patusok tatay lang, bawi-bawi lang, di ba? Senare, Ma'am Evangeline Ligasmin, salamat sa pakulay. Bawi-bawi lang tayo, dong. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng mga tambalos-los. Bayan kong animal kayo. Wala resismas. Nagmura. Minura. Okay. Husgahan po natin ngayon kung ano po ang nangyayari sa sambayanang Pilipinas tungkol po sa mainit na hearing ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Idol ko yan si Sin dati. Ikinampanya ko yan. Kaibigan natin yan. Ayan, Sin Sin, pakita mo yung angas mo, Sin. Ma'am Evelyn Bautista, gandang gabi sa inyo, Sin. Kailangan natin yan na i-tissue, Pagkatapos po, mabwaiset. Pagkatapos po, binoiset. Pagkatapos mo, uminit. Pagkatapos mo, pinainit. Ni Maharlika, si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaninang umaga, nagsuri si Palangga kay Senator Bato. Bakit kaya? Bakit papa, binawi mo pa ang pag-ibig mo sa akin? Laban-laban. Bawi-bawi. Get out! Ay, Diyos ko naman. Buhay, grabe, ang daming uminit. Ma'am Evelyn Bautista, salamat po sa inyong pakulay. Alam mo mga kababayan ko, tao lang din ho tayo, nagkakamali Si Jesus Christ nga ho, minsan nagkakamali rin Hindi yung Jesus Christ na Panginoon. May Hesus Kristo tayo dito, pinako sa Pampanga. Hindi yung di ba naging katawang tao si Hesus Kristo? Minsan meron din naman pagkakamali, no? Sabi nga ni Hesus Kristo, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Nagiging Biblia na tayo Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Buti na lang yung bigote ko, ginupit ko, di mukha na sana tayong si Hesus Kristo, pwede nang ipako. Okay. Ay, paano pa lang yan, teaser pa lang. Parang si Tunying lang at si Kukak. Teaser lang teaser. Aba, ito yung maganda Expedia agent. Jonathan. Ako, nasa biblical din po yung pangalang Jonathan
Jonathan Morales diniin si Dayunyor. Binaon. Tinadyakan. Sinipa. Sabi naman, Evangeline Ligaspi, pwede ka dak, si Barrabas. Diyos ko naman. Si Barrabas, oh, okay, ligtas ako. Hindi ako pinako. Sinong ipako sa krus? Si Jesus, si Barrabas. Hindi ba si Jesus? Oh, ligtas ako, hindi ako napapako. Aba, bilib po ako dito kay Jonathan Morales, mga kababayan ko. Walang kambyo-kambyo. Walang sulong-urong. Walang ganon. Kundi sulong-sulong. Wag urong. Posible. Jonathan Morales, certified God first. Mabuhay ka para sa bayan. Sulong lang ng sulong. Walang atras-atras. Di mala atras ka dyan. Wala ka ng mga atrasan eh. At ito yung matindi. Harap-harapan hong sinabi ni ex-PDEA agent Jonathan Morales kanina po sa hearing na kung may mangyayaring masama sa kanya, kung magorgor siya paglabas sa Senado, wala na pong ibang suspect kundi si Dayunyor. Naku naman. Kanina nga ho, hello po, magandang gabi po, Jim Marisakay, no? Kanina nga ho, mga kababayan ko, yung may nag-comment dito, sabi ho, aba, si Sir Jonathan Morales, mukhang nagpaalam na ha. mukhang nag-last word na rin ho. Parang si Jesucristo eh. May city palabra si Sir Jonathan, mukhang nag-last word po kanina eh. Parang namaalam na. Is kaya, sure? Sino ba ho hindi maglabas ng ganyang statement? Nakakatakot yung binangga ni Jonathan Morales o dito, isang hamak na presidente of the Republic of the Philippines na lang naman ho, binoto po ng 31 million, budol nga lang. Badal na badal! Oh, ito naman, pagkatapos bumira ho ni Maharlika kay Senator Bato, yung matinding post po ni Maharlika, sabi nga ho ni Maharlika, nabili ka na ba, Sin? Nako. Baka bagong tulog si Sin eh. No? Ay, bagong tulog. Bagong gising si Sin. No? Nabasa niya yung post ni Maharlika, nalimpungatan, nag-hysterical. Sabi nga ho, my God, wag po kayong magbiro sa bagong gising. Nako, matigbas good mo. Nako naman. Pero sinabi naman ni Senator Bato, hindi naman siya bayad. Hindi naman bayad ni Kuka. Kayo naman talaga eh. Ma'am Emelita Bryant, magandang gabi sa inyo! Ay, DMJ. Sabi naman ni Sen, hindi naman kayang bilhin ang kanyang prinsipyo. Sen! Panindigan mo yan, Sen. Maniwala ka ho, makukuha nyo po ang puso ng bawat Pilipino. Ang puso ko'y tumitibok. Di ba tumitibok? Tumurugo. Ayan. Okay, hindi pag-usapan natin yan na tarangkadahan agad natin mga kababayan ko. Patusok! Ayan naman. Umpisahan po muna natin yung pagdiin. Pagyurak. Pagyurak ng pagkatao ng bangag. Ng hindi bangag. Ay, naka-animal. Okay, ito guys, hindi po pinalampas ni dating PDEA chief ang pagkakataong nito, ay talagang diniin niya ng tudo itong si Dayunyor. Iwan ko, hindi na po alam ng mga ensaymada balagers ni Mamsi ang kanilang ginagawa, ang kanilang gagawin ngayon na palaban itong si Jonathan Morales. Ano ka, animal? Okay,
Pasok, mga suki. Banat, sir. Ako naiintindihan ko si General Lasso eh. Kasi yung mga nai-involve dun sa dokumentong yun, yun yung appointing authority na nagtiwala sa kanya para dyan sa kanyang hinahawakan posisyon sa PIDEA. Sa akin wala pong unang-una, kamatayan po ang matatamo ko rito. Nako! Wala akong mapapala. Nako! Ang concern ko lang po dito bilang dating alagad ng batas, lumabas na sa publiko ito. Sampal po ito sa mga tulad nating alagad ng batas. Ano ang gagawin natin? Magtatanga-tangahan na lang po ba tayo, Your Honor? Dito sa mga information na nalathala doon sa publiko. Ayan na, magtanga-tangahan na lang ba tayo? Buking ina, ayaw ko magtanga-tangahan. Kaya gusto niyo magtanga-tangahan? Ito nga ho kasi ang masaklap mga kababayan ko, maraming bulag, maraming bungol. Ito na nga ho, kakain na tayo, kakain. May ulam na yan, may ulam na yan. May kanin na yan, may kanin na rin ho May panulak na, may panulak. Kainin na lang ho natin. Gutom na, ayaw mo pa mukhain. Sampaling kita, baliktaran dyan Ayan na ho, inihain na ho Huwag tatanga-tanga. Disconimal. Ang sakit nun. Kaya ron na, wag tayo tatanga-tanga. Aray ko. May punto rin naman siya. Itong si Morales. Huwag na ho tayo katanga-tanga. Nandyan na nga ho May ebidensya na. Andyan yung dokumento. Andito yung nagpapatunay. Ako siya, buhay. Sa awa ng Diyos, buhay. Sinaw nga lang. Sir Sir, wag magpariband. Ituloy mo lang sir yung paninindigan mo sir. Gusto ko yan. Ituloy nga. Magwawalang bahala po ba tayo? Ang tanong ko papaano yung mandatong pinagkaloob ng Comprehensive Dangerous Drugs Act? Correct. Lalo na dito sa butihing Director General ng PIDEA. Correct. Ano ang gagawin natin? Kagaya niyan, may nilabas na naman si Maharlika. Ayun. Yung sinasabing 2 minutes lang yung kinandak na drug test result. Wala ho bang authority ang PIDEA na mag-issue ng subpoena duces tecum ad testificandum against dun sa doktor at dun sa medical technologies, ganun din dun sa drug testing facility. Sana pinagpapaliwanag, hindi dapat siguro it's unfair din to Buses tiko at pupukikandom. Puta, hindi ko naintindihan yun Okay, ang punto po kasi ni PIDEA Agent X Jonathan Morales, wala po tayo dapat kinikilingan at walang pinoprotektahan. Serbisyo totoo lamang 24 oras hindi natutulog ang balita. Ganun dapat yun. Walang paning-paning ba? Kahit sinong personalidad, kahit sinong Poncio Pilato matatamaan dito mga kaibigan ko. Kahit presidente pa ng Republika ng Pilipinas, wag umurong ang bayag. Kailangan yung Yagbols balansi. Walang sinisino. No one is above the law. Kailangan po managot ang managot. Kung bangag-bangag talaga ho yan. Ganun ayun ang nakikita ko. Yan ang punto na. Huwag tayo mamimili. Ang gaya yung sinabi niya, na yung 2 minutes kasi matagal na ho yung issue. Tinitirang hanapin yan si Damunyor Diba, nakaraang eleksyon, tanging kami lang mga DDS-iskon yan, ang nagpaputok ng issue na yan, na bakit yung drug test ni Damunyor ay 2 minuto lang, animal? 2 minuto lang Hindi po pinansin ng sambayan ng Pilipino yan Kami lang po ang umuugat. Nangaho yung ugat namin. Sa awa na Diyos, di naman kami naputulan Buti hindi po naputulan yung mga ugat namin dito sa Kasigaw. Kino-content ulit natin yan. Hirap nga sumagot yung mga ensaymada balagers dyan. At mismong si executive secretary, yung kaibigan ni Kutsuli, na si Vic Rodriguez ang nagsabi, mikos-mikos daw ho talaga yung pulburon test na yon dahil parang pregnancy test lang ho yan, Inday. Ang bilis, 2 minutes.
Kaya inaano namin yan, hindi po pinansin ng otoridad yan eh. Hindi po pinansin nila. Kaya nga, no once is above the law, kung may mali-mali, kung tama-tama, kung bangag-bangag ka talaga, huwag mo na itanggi yan eh. Kita mo naman sa bibig, gumingi oh. Ngiwi talaga yan. Hindi mo talaga yan, ano? Hindi mo talaga yan may tanggi, ay ngiwi yan. Ngiwi naman talaga. Oh. Tuloy nga ho. Tuloy. Oh. Accused General Lasso dahil he was not the director at that time. Sino bang director nung time na yon? No, sir, Your Honor, hindi po natin, lilinawin ko, hindi ko ina-accuse si General Lasso. Ang inaano ko lang po is yung mandato. Po pwede naman po siyang mag-utosin, mag-conduct ng confidential investigation, magpatawag ng investigation sa PIDEA, katulad ng ginagawa sa mga ordinaryong tao. Kung meron tayong mga suspected na drug offenders, hindi ba nagkakandak tayo ng confidential investigation o investigation? Hindi po ba? Bakit hindi natin ipatupad ng tama, ng equal itong batas? Kaya nga kaya po ako talaga nagsikap ako na makarating dito at sumulat sa inyo upang magkaroon tayo ng sapat na batas. Kasi kung titignan ninyo, itong problema natin na minumulto ang ating Pangulo, hindi po sana darating dito sa sitwasyon. Puta, minumulto ang Pangulo. Gusto ko yan, sir. Minumulto. Naku naman. Sir, hindi lang minumulto to, sir. Talagang nanuno pa ho. Hindi lang po, sir, multo. Nanuno. Nanuno sa puntod itong presidenteng ito. Sabihin pa naman ni Tatay Digong bangag noon, bangag pa rin ngayon. May presidente tayong adik, iiyak. Di lang minumulto, nanuno. Hindi, ang ano kasi nila dito, sir, nakala ko kasi nila ay hindi ito papansinin ng sambayan ng Pilipino. Kaya hindi pinapansin ni Junior. No, wala daw yan. Tinira pa si Tatay Digong ng fentanyl, animal. No? Ano bang masama? Cocaine o fentanyl? Maayos nga kayo. Rowena Sinarusa, gandang gabi. Maraming salamat po sa pangulay. Kasi hindi po nila yung pinapansin yan, sir. Ang pag-aakala nila, ang sambayan ng Pilipino manahimik lang at kusalban po mamamatay ang isyo. Ang dami po nilang cover up. Meron West Philippines, merong Pastor Apollo si Kibuloy. Ang dami nilang cover up dito sa may maisog rally pa, ay narangan ng mga animal, no? Tapos, nagkaroon pa ng interview, itong si Kukak ay Tunyeng. Daming chichiburitsi ng mga tambalos-los Ang pag-akala ng mga bangag ay makalimutan ito ng sambayan ng Pilipino. Ngayon ako guys, sa totoo lang, dismayado ako kay Senator Bato, pero blessing in disguise din mga kaibigan ko na dinala ito sa Senado pinakinggan yung sulat niya. At napag-usapan ngayon, sumablay man kanina, pero ang punto ko lang naman din dyan, binanggit niya, diniin niya si Junior. At hindi siya kumambyo. Itong si Morales, kasi ang mahirap dun kasi, nung humarap po doon sa Senado, kung kumambyo ito, patay, nagago talaga. Kung kumambyo ito, tapos ng laban, lumaban Lumaban, sinira nga ho siya, yung kredibilidad niya, tinira ni Lason. Hindi man nalason. Hindi man siya nalason Talagang pumalag, nanindigan yung tao at yung gusto niyang mangyari sa Senate hearing, ini-insist niya itong si Morales. Tuloy nga sir, bago pa magurgur. Ito. Na makakaladkad ang pangalan ng Pangulong Marcos kung ginagawa lamang ng PIDEA yung kanyang mandato. Kung ito nagpatawag kagad ng investigasyon, halika, ano yung sinasabi mo? Halika, dito tayo, umupo tayo, titipahin ko yan. Correct. Ano yung sinasabi mo? Ilabas mo yung ebidensya mo. Sana ganun Okay. Teka lang, Senator Bato Ganito kasi yun Nung pinapaputok ni Tatay Digong itong issue na ito na nakita ko talaga na sa drug list itong si Junior.
Bangag noon, bangag pa rin ngayon. At hinamon pa ito ni Tatay Digong si Dayunyor ng drug test, no? Butan ni Mal, sinagot lang naman si Tatay Digong ng pintanil ay ugag. Sinagot ng pintanil, sabay taliko, tapos punta sa ibang bansa, nag-apulakbay na. Sinagot niya ho, yun. So ngayon, simple lang naman sana yun para hindi na po pumunta dito sa Senado. Nagpa-drug test po siya sa pamamagitan ng hair follicle drug test. Live, hinamon ni Tatay Digong. Dalawa pa nga sila ni Tatay Digong sa Lunita. At kung sino yung positive, babarilin daw. Dagdag lang ho yun, babarilin ha. Joke lang. Joke lang ho yan, joke lang ha. Nainamon pa nga ni Tatay Digong bago siya mag-apulakbay drug test tayo sa Lunita, gusto nyo? Sabay tayo. Ganun lang naman. Ang problema sa mga timang, sa mga ugags, hindi pinansin. Ito, nag-ingay tayo na nag-ingay. Si Marlica nag-ingay. Tandaan nyo ha, ang pinag-usapan pa dito ngayon sa Senado, PDLX pa lang yan. Wala pa po yung polvoron video, wala pa po yung polvoron picture. Lalo na pag nakita yun. Tuloy, sir, tuloy. Your Honor, since na lumabas po ito, itong information na ito, ano ang gagawin natin? Magkakandak ba tayo ng ng investigation para doon sa mga personalidad na naandito? Meron po kasing mandato ang PIDEA. Ayon doon sa provision ng Republic Act 9165. Hindi po ba mga ito ipatatawag? Kasi kung ginagawa po natin sa mga ordinaryong tao, hindi po ba po pwedeng gawin ng PIDEA yung kanilang tungkulin para mga ito talagang ma-exonerate kung kinakailangan o kung kinakailangan managot dahil mayroon silang merong allegation na sila ay gumagamit ng illegal na droga. Can you respond, sir, General Lasso? Your Honor, kaya nga po inumpisahan namin dun sa liham niya sa akin, hinimay-himay namin. Lumalabas naman na puro kasinungalingan itong nire-report niya. So dun pa lang, gustuhin man naming imbestigahan yung mga allegations niya, wala namang katotohanan. So paano kami mag-iimbestiga na based on mistruths? Kaya nga po inumpisahan namin ito. Kasamahan niya dati, sinabi nila walang ganun na nangyari sa naisip nila. Ganun din sa sa boss niya. Siya lang po ang nagsasabi na may ganitong mga dokumento. Sinasabi ko na nga po, wala. Dala namin yung binder ngayon. Kung gusto nyong makita, ganun po ka-tedious yung pagpa-file namin. Lahat ng sinasabi niya, nakukontra namin with documents. Siya po, puro lang, boka. Verbal lang. Kaya, hindi po pwedeng on his mere allegations alone, we are going to invite persons. Correct. Yes. Correct. You're correct. Yes, sir. Senator Bato, sana hindi mo yung sinabihan ng correct. Alam mo kasi, dyan nagkakamali si Senator sa kanyang hearing. Kung baga, ang nangyayari yung mga sinasabi ni Lason ay inuuyunan niya. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Sa mga supporter ni Senator Bato, huwag po natin itanggi na nakitaan po talaga ng sambay ng Pilipino yung pagiging bias ni Sinjan. Tingnan mo, itong video lang nakikita mo na umuuyon siya. Dapat tumitimbang muna siya. Kasi pag sinabi mong correct, ibig sabihin yan mga kaibigan ko, sinang-ayunan mo yung sinabi ng isang resource person. Yan na nga lang, sinabi niya na hindi totoo. Yung mga sinasabi ni Morales, singunaling si Morales. Tapos, yung response mo correct. Conclusion po kasi yan, ma'am, sir, no? Inuuyunan mo na lumabas, tama itong si Lason Animal, no?
At mali itong si Morales. Doon po tayo sumablay. Kaya tayo po mga supporters ni Senator Bato, wag po tayong balat sibuyas. Kakampi naman natin si Senator Bato. Pero we need to accept na mayroon talagang mali sa nangyayaring investigasyon. Meron talagang mali. Kasi ang punto dyan mga kaibigan, nagiging kakampi tuloy. Ang nakita ko kasi dito ng taong bayan sa naturang hearing ay mukhang kakampi si Senator Bato dito po sa mga PDEA agent. Dapat ang ano sana doon mga kababayan ko ay nagiging neutral at hindi siya nagsasabi correct, tama. Ganun, that's it. Parang hayaan mo na magsalita, timbangin mo na lang at palang go with the flow na lang ho para hindi ka po mapupulaan na nagiging bias. Lumalabas ho ito ha. Sana wag tayo magbalat sibuyas at sa susunod na hearing, we need to correct this mga kaibigan ko. Senator Bato. Idol ka namin, Senator Bato. Nagiging mascot nga po ako Ang bihira Tanggapin natin na mayroong lapses talaga. Na hindi po pwedeng ang mga taong bayan na nakatutok, lalo na ho ako. Umpisa po ako, nakatutok na ho ako dyan Umpisa pa lang tayo dito Diyan sa PDEA Leaks. Hindi na nga ako nagkomento doon sa animal din na sa buyas na 13 billion, no? Ito dito ako, mas okay ako dito. Yung pagiging bangag ni Dayonior pag-usapan natin. Dapat, you need to accept the criticism. Lahat ng kritisismo, tanggapin natin, huwag tayo magbalat sibuyas. Mas nakakatulong po kasi yan para ma-improve ang ating mga sarili. Huwag niyo po kasing isipin na magaling kayo, PMAR tayo, senador tayo, matapang tayo, buwis tayo ng buhay. Ilang digmaan na yung naranasan natin, na experience, ilang mga NPA ng nakipagdigmaan. Hindi yun ang punto Ang punto natin dito ay may lapsis, may pagkakamali. Open the book. Open the book. Ang ano mo dyan ay open the book of account tuloy na sa isip ko. Isipin nyo lang na mas nakakabuti pa rin yung criticism. Magbalad sibuyas, tanggapin natin. Kasi kung politiko ka kasi, nasa posisyon ka, you need to empty your cup. You need to accept the criticism. Wag na po natin punuin yung baso natin kasi pag pinuno natin yan, putang ina, tatagas yan, animal. No? Tatagas o lang, ipustahan tayo, punong-puno. Pero kung naka-empty yung baso mo, masasalo mo yung kritisismo. Kasi, sabi na natin, magaling ka, dami ng digmaan naranasan. Pero darating po kasi ang time na magmistulang, nagiging hungaw ba? No? Walang laman din yung nangyayari, yung pinagsasabi mo. No? Hello, Silong Beltran. Salamat po sa inyong pakulay. Ano lang? Kakampi naman natin yan talaga sa totoo lang. Pero, kailangan, tanggapin nyo po yung kritisismo namin. Hindi naman pwedeng kakampi ka namin. Hayaan po namin yung ginagawa ho ninyo. Hindi po kami satisfied Hindi po kami satisfied sa nangyayari Nandun po yung pagkadismaya. You need to accept, guys. Malay natin. Pag nakinig si Senator Bato sa criticism, mas maganda pang mangyayari sa susunod na hearing. Tuloy po. Sir, go ahead, Jonathan Morales. Your Honor, hindi pa po ba yung pinakikita na drug test result na merong discrepancy, meron ng doubt doon sa 2 minutes na drug test? Sino result. nagsabi na 2 minutes? Pinakikita po yan sa social media, yung drug test result ng dating kandidato na ngayong presidente, Bongbong Marcos. Yung pong kanyang drug test result, lumalabas 2 minuto lang. Yun yung inaano ko doon kay Director General Lasso. Ngayon, pati doon sa kagaya yan, doon sa pre-ops at saka authority to operate, yung sa dokumento na naiwan sa PIDEA, na sinasabi ni Director Francia Kargador sa Japan, salamat sa pakulay. na i-deny na lang natin. Kasi, Your Honor, mukhang may nagsisinungaling doon sa mga tauhan ni General Lasso. Natin, sige. Your Honor, at saka
ako naintindihan ko naman po siya eh. Ang sinasabi nga niya, director na siya. Hindi, ang ano no, ako, kumbaga sa ano, kaya nga po ako dumating ako sa point na nag-isip ako teka muna, ako ang mapipin down dito. Kayo nandyan, ako nasa labas, pero ako ang nakapirma. Magdi-deny kayo, ako ipet. Ba't nyo i-deny? Sasabihin nyo ngayon, hindi nyo alam. Diba? Dahil maiipit kayo, magagalit sa inyo si Director General Lasso. Como ba ang nandoon Bongbong Marcos na presidente ngayon? Maiipit ako ang lalagay nyo rin sa alanganin. Abay, malaking kalokohan to, Your Honor. Kawawa naman po ako dyan. May pamilya rin po ako. Correct. Ako, yung pagkuha ko ng statement na yan, parte lamang po nung trabaho ko. Nagkataon, naging President Bongbong Marcos yan. Paano kung isang ordinaryong tao lang yan, di pin down yan? Dahil ngayon, Presidente, ngayon, iwas pusoy. Ayoko ho sana na sabihin, kaya nga sinasabi ko rito, Your Honor, hinahayaan ko siyang magsalita. Ayan Okay. Ito yung mga kabisdak, ito po talaga yung problema sa ating bayan. Yung mga otoridad, mga law enforcement agency, nandun po talaga yung parang nakasanayan na ng ating bansa na dapat hindi po ito hayaang magpapatuloy. Na si Kumu, ikaw, putakinan, taas ng posisyon mo sa gobyerno, pag nagkasala ka, ligtas ka. Parang sinabi lang ho ninyo, puta, presidente ka naman, sige, mag-smuggler ka na lang. Puta, presidente ka naman, sige, magpulburon ka na lang. Sige, presidente ka naman, magbinta ka na lang ng pulburon. Parang ganun ho ang punto dyan Dahil nung nakausap daw niya, yung dating kasamahan niya, nasabi, wag na lang natin isabi yung totoo, parang i-deny na lang ho. Ang ipinaglalaban ng tao maliit ka man o malaki, lumabag ka sa batas, ay putang managot ka. Lalo na po ang pinag-uusapan, droga, pulburon. Ito yung punto niya dyan. Ang problema ho kasi sa atin, masyado pong takot yung mga otoridad. Siguro, ito na ho talagang nakasanayan natin simula pa noon hanggang ngayon kasi appointee lang po sila ni Da Junior ang involved dito si Da Junior. Tingnan mo, mabilis sila nagde-deny. Sinasabi, wala namin deny. Wala kaming record na ganun Paano yan? Ibuhay yung tao na gumawa ng dokumento. Ako yan Perma ko yan. Ako mismo nag-execute ng dokumento at meron akong informante tinatanong na talagang nandoon yung bangag kasama yung artista. Yan lang naman sana, kaso wala, yung presidente kasi yung involved dyan Talagang pagtakpan nila ng pagtakpan. Malas lang ng mga yan dahil nakarating sa Senado ngayon na pag-usapan ng todo. At swerte natin na nakikipaglaban upang malaman ang katotohanan. Meron din tayong kay Senator Bato, meron din tayong utang na loob kung totoosin. Kahit imikos-mikos nila ang hearing na yan, puta, alam na ng sambayan ng Pilipino kung ano ang pagkatao, meron po tayo na yung presidente. Lumaban ito si Sir Na ito pa. Isa pa. Banatan mo na nga, Sir, banatan. Ito pa. Sir, si po yan? Si Maricel. Maricel Soriano po. O maliban doon, ano pangalan nito na tawag nyo? Maria. Ngayon po, sabi niya gano'n, eto sir, si po ito? Si Bongbong Marcos. Ayon! Maliban dito, ano pangalan nito? Bungit. Yun po yung sinabi niya. Bungit! Bungit! Pag hindi nakasopsok, kung hindi nakasisyon, bongbong. Pero pag nakasisyon, bungit. Ganun ba yan? Yung mga drugista?
pag matino, yung walang amats, no? Walang high, ay yung totoong pangalan, Bungbong. No? Ngayon, pag nakasinghot, no? Nakasupsup, Bungit. Putang ina na yan. Ganon ba? Mga sabog, kamusta? Alam mo, ay naku, baka guro-guro na naman tayo. Ni Malpatusok nga, oh. Pagpatuloy nga natin muna to. Tuloy, oh. Ang involved po doon, yung nakita ko mga litrato, no? Merong artista, may politician, may mga civilian. Ngayon po, tinanong ko po siya, sino ito? During nung kinukunan ko po siya ng kasi ayoko pong sa akin magbula yung pag-identify. Gusto ko sa kanya magbula yung identification. At yung mga nandun litrato, 5 litrato po yun sa pagkakatanda ko, iba't ibang klase, iba't ibang okasyon, iba't ibang pagkakataon. Okay. Alam niyo po mga kabisdak, sa akin para sa akin kontento na ako dun eh. Kanina, di ba kaninang umaga, sabi ko sa inyo, okay, very good. Binanggit ni Morales ang pangalang Bongbong Marcos, Maricel Soriano at Bungit, no? Binanggit at diniin niya pangalan dito ni Dayunyor eh. Doon kontento na ako, masaya na ako doon. Ito, hello po Ate Cherry Tusaki, Akon Bawa. Dahil ang punto ko lang naman dito, mapangalanan lang yung pagkatao ni Dayunyor mabanggit dyan sa ginawang hearing ni Senator Bato. Kasi ang masaklap nun kung hindi po nabanggit yung pangalan ni Dayunyor. So walang kwentang hearing yon. Sa akin po para sa akin, okay na ho yun, sapul na ho yun. Enough na po yung nakita ko dito, napakinggan ko. Nadabanggit ni Morales ang pangalan ni Bongbong Marcos, Bungit, Maricel Soriano. Na talagang lulusubin talaga dapat nila ito, guys. Dito pa lang okay na ako eh. Masakit na ang ulo dito ni Ma'am Shea. Oh, yung mga ensaymada balagers ngayon, nagsiiyakan na. Tawagin ka dyan na nagsusupsup ka dyan. Dito patunay lang, ngayong dokumento ni Maharlika, PDLX, legit. Para sa akin baka naman kayo mga, magagalit na naman kayo. Legit! Buhay yung tao, di ba? Sinabi ni Atty. Harry Roque, ang tanging lang makapag-certify na legit itong dokumento na ito ay yung mismong pumirma dyan sa dokumento na yan. O sino ba? Si Morales. Jonathan Morales, buhay na buhay, nasa Senado. Oh. Pakintaban sila ni Senator Bato. Pakintaban, ha? Sinong makintab? Ito yung pinakamaganda nga sinabi dito ni Morales, mga kababayan ko. Huwag nyo na tingnan yung ulo. Bilog talaga, bilog. Bilog. Ito guys, parang nakita ko yung planet Saturn at planet Mars. Send to join, send. Alam mo, Josephine, magandang gabi sa inyo. Ito. At ito yung pinakamagandang sagot para sa akin ni Morales. Ilang oras ba? I think mga 2.5 hours sila dyan sa PDLX, no? 2.5 hours. Ito yung pinakamagandang sagot na nagustuhan ko kay Morales. Na kung magurgur siya, ang tanging suspect po dito ay si Dayunyor. Tangina, patay kayo diha, ha? Ito, mabigat ito, ha? Mautak. Para sa akin, mautak si Morales, eh. Alam niya, delikado buhay niya. Alam naman natin yan. Delikado po ang buhay ni Morales dito. Siyempre, binangga niya presidente, eh. O, ito. Pakinggan po natin. Ito yung pinakamagandang sagot na binitawan niya. Ganyan po. Ako'y nagpapasalamat, Jonathan. Take care, Your Honor. Please take care of yourself. Yes, Your Honor. Alam mo na, nasa law enforcement tayo. Alam mo, Yes, Your Honor. ano pwedeng mangyari sa'yo. Ha?
may mga spoiler dyan na nanonood na pwedeng singitan tayo. Nagagawan ka ng masama para i-blame naman kung kanino-kanino dyan. Kaya please, ingat ka. If you need some escort pauwi ngayon, meron tayong sergeant at arms dito, pwedeng escortan ka. Your Honor, for the record, wala namang ibang mag-i-interest dun sa buhay ko, kundi yung mga tao na naandun sa confidential documents. Katulad ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi sila lang po, naniniwala po ako, no? Sila lang yung may kapabilidad na mag-interest sa buhay ko. Ngayon, kung talagang ayaw nila akong mapahamak, ay sila na rin yung mag-provide ng security sa akin para masiguro nila na safe ako. Dahil wala akong ibang walang ibang tao na magi-interest sa akin kundi sila lamang. Ako sa akin po, Your Honor, for the record, trabaho lang po yung naging kinasangkutan ko dito. Trabaho lang po. Wala akong personal na anuman sa kanya. Walang buti na maidudulot sa akin itong pangyayaring ito. Talaga. Tamkab, salamat sa pakulay. Kaya po ako sumulat. Kung sinasabi man na ako kung ano man yung nilang paninira sa akin, wala pong problema sa akin yon. Ang gusto ko lang po yung katotohanan. Anyway, naintindihan mo naman siguro din yung ginawa ng PDEA just to set the record straight. Naintindihan ko po sila. Tingnan mo ito palakpakan nga natin dyan si Morales para sa akin. Alam nyo ano yun sir protection niya yun sa kanyang sarili. Siyempre, nakatakot, binangga niya presidente, daming mga bangag dyan No? Sa Marcos admin, daming bangag. Gobernador nga po ng Tagum, binanatan, na tinanggal si Gobernador Mamba. Pastor Kibuloy, inasubuhan. Ang dami Siyempre, protection niya, alam naman niya talagang mabigat yung kanyang hinaharap ngayon. Sabi niya, wala namang makuha dyan. Wala naman talaga siyang makuha dyan. Panganib ang makuha niya dyan. At sana, Sin, ang ginawa mo sana dyan, Sin, ikaw na po siguro nag-request, Sin, ng security. At dapat nilagay na lang to sa Witness Protection Program, Senator Bato. Baka pwede yun. Na lagay mo sa Witness Protection Program itong si Jonathan Morales dahil maliwanag po, Sin, na mabigat ang kanyang mga isiniwalat. At ang kanyang paglutang dito sa inyong komite ay buwis buhay. Hindi lang po buhay niya ang nakasalalay dito, kundi buhay ng kanyang pamilya. Isipin niyo po, ako, lalabas ako dyan, buwis buhay ako. Sakripisyo ko yung buhay ng pamilya ko para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Ayun yung nakikita ko guys dito. Medyo nagkulang lang ng kaunti. Nagkulang, Senator. Tanggapin nyo po. Kasi ikaw, dati kang pulis, PNP chief ka. Isipin mo na rin yung kaligtasan. Siya na siguro ang mag-initiative, no? Na ipasok ko nga ito sa Witness Protection Program. Ano bang proseso ng Witness Protection Program na para maipasok siya? Kasi ito, binabangga niya, presidente ng Republika ng Pilipinas. Ito lang ako. Your Honor. Dati ka investigador, alam mo yan. Yes, Your Honor. Your Honor. In order to establish everything, makita mo, di ba? Yes, Your Honor. Wala din sama ng loob. Wala po. General Lasso, sir, wala kang sama ng loob kay Jonathan Morales. Sir? Okay lang tayo, sir, Tingnan mo nung tinanong sila Suno, na wala kang sama ng loob kay Morales, hindi naman siya sumagot ng oo. Yung gumanon lang, yumuko. Mukhang delikado talaga ito si Morales. Nako, mag-ingat ka, Morales. So tulungan natin, i-monitor din yung safety niya. Baka masingitan tayo, sir. Mahirap na. Tayong sisisihin ito. At hindi ko sa konsensya ko yan dahil ako nagpatawag sa'yo dito. Jonathan? Yes, Your Honor. Thank you, Your Honor. Okay. Tingnan mo Sinabi na yan ni Senator Bato na makukonsensya ako kung may mangyayari sa'yo kasi ako nagpatawag sa'yo dito. Dapat to sana, Sin, ikaw na po mismo nag-initiative na proteksyonan natin yung taong ito.
at gumawa ka ng parang resolusyon man lang to protect him, pamilya niya, kusa na lang ba? Kasi kung may mangyayari talaga dyan, Sin, ikaw talaga masisisi eh. Committee mo yan, in-invite mo yung tao dyan eh. Yan lang naman talaga ang nakikita namin, Sin. Pero ako, sa akin, nagalit talaga ako kanina kay Senator Bato kasi ano bang nangyari kay Sin? Para bang pinapaboran itong mga alipuris ni Bangag, no? At nag-ugat nga ho ng pag-post ni Maharlika na distract siya. Alam mo, kinasa na si Senator Bato eh. Ako sa akin, naaminin ko sa inyo ha, ako po ay okay po sa akin si Senator Bato nung dulo. Nung dulo, sabi ko nakabawi si Sin. Dito po siya umuki sa akin. Alam mo yan. Teka lang. Lakihan natin to guys. Lagay natin dito sa baba. Ito, ano lang tayo dito? Prangkahan na lang tayo dito, mga supporters ni Senator Bato. Mas maganda po yung prangka. Wala tayong dito, wala tayong drama-drama ho dito. Ay, drama-drama. Ako sa totoo lang guys, nung dulo-dulo ho, umuki sa akin si Bato. Si Senator Bato. Lalo na po nung puncher. Nung nilabas na yung parang nagkaroon siya ng comparison. Nakita niya na General, hindi na po pwedeng gawing EI din po itong butas ng puncher. Gawing puncher. Kasi siyempre yung sinirox mo yun, nakikita mo rin yung puncher na dalawang butas eh. Sinabi ni galing niya kay Senator Bato. Galing niya sa kanya. Na siyempre pag maliwanag ang dokumentong hawak ni Maharlika na isinapubliko ay all documents legit dahil may dalawang butas ng puncher. Kung EI, grabe namang EI na yan, pati butas ng puncher nakukopya. Doon ako di ba? Tayo dito kanina, sabi natin, galing-galing ni Senator Bato. Sabi ko, ituloy-tuloy mo lang yan, Sin. Sabi ko, ituloy-tuloy mo lang yan, Sin. May mangyayaring maganda na sa hearing. Kaso nga lang, ang problema, na-distract si Senator Bato na wala tuloy yung puncher. Nagiging panchimbag. Niwal talaga. Ako sa totoo lang okay na ho sana yun yung ni Bato Birada. Pero guys, aminin natin mga kababayan ko. Kampo ni Senator Bato, kaibigan ko yung anak ni Senator Bato. Sinabi ko po sa inyo, pag nasa tamang landas ang tatahakin ni Senator Bato, sasamahan ko kayo. Hindi ko kayo iiwan. Kasi gusto ko dito yung katotohanan. Yun lang ho. Pag para sa bayan ang inisip mo, Senator Bato, dito, mark my word, hindi ko kayo iiwanan. At ipaglaban ko kayo hanggat malaman natin ang buong katotohanan tungkol sa pagkatao ng presidente natin ngayon. Ma'am Proserpina Veracruz, maraming salamat po sa inyong pakulay. Nagiging parte rin ako sa buhay ni Senator Bato, mga kaibigan ko, at matalik kong kaibigan yung anak niya, panganay niyang anak, babae. Pero sinabi ko sa kanya, sa inyo, you need to accept the criticism. Tanggapin nyo yung magkikriticize kami, kritisismo. Walang perpektong tao sa mundo. Kasi ako, ito guys sa akin lang nasaktan si Senator Bato dahil sa post ni Maharlika. Pero sabi ko, tanggapin ninyo na may pagkakamali kayo. Kasi kung hindi nyo po matanggap yan, whether you like it or not, mga kababayan ko, darating ang time na lahat ng mga tao ngayon na nagbabas kay Senator Bato, magiging kumbinsido tuloy yan na mikos-mikos yung ginawa ni Sin. Tanggapin nyo, improve na lang sa susunod. Ano ba yung kinikriticize? Pinupulaan kayo, bias, hindi balanse. Dahil nakitaan nga. Mayroon nakitaan na mga
statement ni Senator Bato, kagaya kanina, isa lang yung video na pinipli natin, sinabi niya, correct. Dapat iwasan natin yun. Hindi ako sa nagmamagaling. Kami ay nag-observe kami dito. Mula umpisa pa lang hanggang dulo na panood namin yung hearing. Yung comments, flood comments, lahat uniform. Yung sentimiento. Hawak ba namin lahat ng mga yun? Nagko-comments? Hindi. Yan ang busis ng bayan. Busis ng masa. Pagkadismaya. Na dapat tanggapin natin yung kritisismo at you need to correct. Huwag mong hayaan na iiyak ka. O, tingnan, pakinggan natin yung ano ni Senator Bato dito, mga kabista ko. Ito. Ito na, nagalit na sa akin si Marlica. Senator Ronald Bato de la Rosa. Si Marcos Bangag ang subject, hindi ako at si Morales. My God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? How? Okay. Stop muna tayo. Tubig muna, Sin. Hindi ko alam kung sino yung nagpipid sa kanya. Ng post ni Maharlika. May nag-forward ba? Alam nyo po, kampo ni Senator Bato, ito yung sasabihin ko sa inyo. Kung meron man nag-forward ng post ni Senator Bato, ng post ni Maharlika kay Senator Bato, nagkamali ka para sa akin. Dapat pinatapos mo muna yung hearing bago ka nag-forward ng info kay Senator Bato na si Maharlika nagpo-post ng ganyan. Gets nyo? Yung punto ko? Kainitan po ng hearing eh. Tapos bigla mong sininda ng impormasyon si Senator Bato. Hoy, nagpost si Maharlika ng ganito. Dapat sana, hinayaan nyo na lang muna. Kasi napaka-imposible naman si Senator Bato, habang nagkakandak ng hearing, ay putsa panay Facebook. Oh? Facebook po ito guys eh. Panay Facebook, tolpok-tolpok. Ano yun? Merong nagpipid po sa inyo. Diyan sa kampo ni Bato, ang tanga nyo. Oh. Hindi si Maharlika ang nagdi-distract dito. Kayo, mga staff ni Senator Bato, ang tatanga nyo. Ang ganda na ho ng hearing eh. Ang ganda ng momentum ni Bato. Maganda na ho. Bigla kayong nag-forward ng impormasyon na tahimik si Bato, sinisert yung post, binabasa, tatanga talaga. Tatanga. Sabi ni Jolie, inabot nga yung CP, inabot pa ng mga tanga. Di pinahamak yung Senator Bato, yung emotion ni Bato uminit. Pag tinignan mo, ini-examine mo yung post ni Bato, tanggapin nyo nga ho, yung kritisismo namin, patanong, basahin pa natin. Yung post ni Buljak, ni Maharlika, patanong eh. Tinag si Senator Bato, ang hawak naman kasi ng pids na yan eh. Mga tao ni Bato, tatanga nyo. Nasira tuloy. Ano yun, nag-hearing, nagpipisbok? Senator Bato de la Rosa, tinag si Boljak TV. Si Marcos Bangag, ang subject, hindi ako at si Morales, kasi pinatawag na ni Bato nga eh, si Maharlika. My God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? Puta tanong guys eh. Yan ang mahilig na, yan ang tanong. Yan ang maliwanag na tanong pa. Sikat ng araw, magtatanong na ba ako nabayaran ka ni Lisa? That's only a question. Tanong lang yan. Hindi akusasyon. Ang problema nga ho, mainit yung hearing. Ngayon, sigurado, si Bato siguro, ang init na ng ano niya, kumbaga, takin mo, ang hirap ng buhay ni Senator Bato, mag-isa siya dyan eh. Yung mga ibang senador, wala rin mga itlog. No? Wala rin mga itlog yung mga senador eh. Sulong flight siya dyan ah. Sulong flight si Bato dyan. Kung ikaw ba naman, sa dami-dami mong, sa daming resource person, ikaw mag-isa, ikaw lang magtatanong, puta,
Tapos presidente pa ng Republika ng Pilipinas ang pinag-uusapan dyan. Tapos dinistract pa ninyo si Bato. Tanga nyo. Dapat hinayaan nyo yung amo nyo sa naturang hearing. Saka ka na mag-interrupt kung tapos na. Sabihin mo kay Senator Batusin, nag-post ni Maharlika, o ito ikaw pinatamaan. Para ma-examine niya ng maayos. Na, ay teka lang, tingnan ko nga kung akusasyon ba ito or patanong. Ang liwanag po yan, patanong. Ngayon, nadala tuloy si Senator Bato ng emosyon. Sayang kasi bumilib ako dun sa puncher. Hinihintay ko kasunod siguro, triangulo. Sige nga, pakinggan po natin yung pagkadismaya ni Senator Bato dito. Irresponsible media personality. We are trying our best here to come up with the truth and nothing but the truth. Wala tayong pinapanigan. Ngayon, pati ako, tinitira na. Ni Marlica. Marlica, punta ka dito para pakinggan ka namin. Hindi yung... Tingnan mo. Yung ano tuloy dito ni Bato, ni Senator Bato, yung pagtingin niya dito, tinitira siya ni Maharlika. Sabi ni Cristina Palacios Amor, sinadya yun para ma-interrupt si Senator Bato. Bakit niya interrupt si Senator Bato? Ang ganda na ho ng papuntahan Papunta na kay Damunyur Tingnan mo. Tingnan mo si Senator Bato. Na-misinterpret na tuloy niya. Inisip na niya na tinitira siya ni Maharlika. Hindi po tira yan Tanong. Karapatan ng bawat Pilipino magtatanong. That's only a question. Hindi akusasyon. Iba kasi ang akusasyon sa tanong. Ito nagtatanong man lang kung nabayaran na ba siya ni Kukak. Mali na tuloy. Rambol na ba? Rambol na animal. Nagkarambol. Okay, tuloy nga. Gagamitin mo yung power of the media para siraan ako. Very responsible naman yan. Sige nga. Hayaan muna natin, pakinggan muna natin. Merpak, pakinggan. Kailangan itong hearing na ito dapat, magpapile pa ako ng resolusyon. Then pag i-read pa ito sa plenary, bago ito ma-assign sa committee ko para i-conduct ng hearing. But hindi ko ginawa yan. Ginamit ko yung aking oversight function para mabilis. Kasi ang ingay na nila natutulog daw ako, wala akong ginagawa. Hindi naman nila alam na bakasyon ang Senado. Paano ako makapag-aksyon na bakasyon ang Senado? Ang hirap niyo, Maharlika. Please, kung mahal mo ang Pilipinas, magpakatotoo ka. Huwag mo idama yung tao dito na nagtatrabaho para sa katotohanan. Ay, nako. Kala ko ba? Anyway, hindi tayo dapat ma-distract dyan because ang ating purpose dito is malaman ang katotohanan. Malaman ang katotohanan. Bakit, Jonathan Morales, do you feel na ikaw ang kinikrucify ko dito ngayon sa hearing na ito? Do you think, please tell me, if I am being unfair to you, if I am being very persecuting to you, please tell me. No, Your Honor. No, Your Honor. O bakit sinabi ni Maharlika na gano'n daw ang ginagawa ko? Hindi ko po alam, Your Honor. Kilala mo ba si Maharlika? Doon lang na-interview po, nung tinawagan po ako. Pero wala po akong personal relationship sa kanya. Wala po. Kaya kung napanood nyo po yung interview ko sa kanya, hindi ako, yung mga ibang information, hindi ko po sinasabi. Pakinggan muna natin yan si Senator Bato. Maharlika, tingnan mo. Kung ilang senador andito ngayon, nakaupo. Kung nakikinig ka ngayon, Maharlika, sino lang ang senador nandito ngayon nag-hearing? Why? You ask yourself. Kung sinong senador lang
gustong malaman ang katotohanan. Ayan. Medyo tumatama dyan si Senator Bato. Actually, Senator Bato, wala namang intensyon si Maharlika talaga na ma-distract ka, mag-interrupt sa'yo. Ang mali lang ho talaga dito yung staff para sa akin. Ang totoo naman ho na si Senator Bato lang talaga ang gustong mag-imbestiga. Alam mo, ipit din siya dito para sa akin eh. Ipit din siya dito, guys. Antakin mo, presidente ng Republika ng Pilipinas, walang ibang senador na umupo dyan, siya lang. Talang ipit siya dito. Sipi, committee niya yan. Pag hindi siya uupo dyan, anong mangyayari? Wala siyang yagbuls. Umupo siya, nasan yung ibang senador? Yun yung pinakamatanong. Ako, tatanungin ko rin nga ho, nasan yung ibang senador na mahilig mag-grandstand, mahilig magpasikat? Bakit hindi ho tumabi kay Senator Bato? Bakit walang man lang kasama si Senator Bato yan? Mag-isa lang? Bakit? Iniwan nyo si Bato? Nasaan yung iba dyan? Puta, druga pinag-uusapan yan, ha? Ako nakikita kong ipit si Bato dito, hindi niya alam eh. Kasi presidente ang binabangga. Pareho sila dito, ipit ng Morales. O bakit? Sino bang dahilan na pag-usapan siya sa Senado? Si Bato. Si Bato. O, edi ngayon, sabi na ni Ma'am Singon, animal ka ba to? Bakit ka nag-hearing dyan? Lahat ng mga yung mga ensaymada, mga BBM supporters, binabas din si Bato. Akala ninyo hindi binabas si Bato? Puta, tinitira si Bato ngayon. Pinagtulungan din si Bato ngayon. Bakit nagkaroon ka daw ng hearing Bato dyan? Tungkol sa bangag. Kaya ipit si Bato dito kasi binabas din natin. Ganito ha. Hindi mo maintindihan saan dito lulugar si Bato. Sige, apply na lang konti. Apply natin konti. God damn. I know you're monitoring right now. Kung mahilig ka mang baboy sa ibang tao, wag mo kong samang babuyin dahil hindi ako tatahimik dyan sa ginagawa mo. Nababayaran ako ni Lisa Marcos. How dare you? How dare you? Do you think may presyo yung mukha ko? Ayan. Itong hirap nitong social media ba? Anybody can just castigate anybody without unfairly. Pati tayo, dinadamay ito. Kung gusto kong pagtakpan si Presidente Marcos, dapat hindi na ako nag-hearing dito. Marlika. May punto rin siya dito. May punto rin siya. Hindi na ako nag-hearing dito. Kung gusto mong nabayaran ako ni First Lady, wala na. Hindi ko na ito ginandak ng hearing. But my God, we are talking about the future of the Philippines. Future ng Filipino people. Drugs ito. Kaya ako nag-hearing. At huwag mo akong i-accuse ng mga ganun. God damn. My God. Okay. So, ako sa akin guys, ayaw ko magiging bias, no? At ayaw ko rin, si Maharlika, wala naman siyang intensyon talaga na babuyin o ma-distract ang hearing ni Senator Bato. Kasi meron naman talaga tayong freedom of expression at freedom of speech. Anytime, pwede ka magpo-post. At yung post, maliwanag patanong. Ang problema nga lang ho dito sa staff, biglang sumingit. At pinakita, binigay pa yung cellphone, di ba? Pinabasa. Doon na-distract si Bato. Ngayon naman, si Senator Bato, hindi niya na-qualify masyado yung post ni Maharlika. Ang tawag dito, misunderstanding talaga. Hindi nagkaintindihan. Yan ang nakikita ko dito. Kasi, ikaw ba naman, mag-isa ka lang dyan eh. Pero at least ako, okay yun. Dahil, tinuloy ni Bato yung hearing. Pinigilan pa nga ni Zubiri, di ba? Misunderstanding lang yan. Na-misunderstand lang ni Senator Bato yung post ni Maharlika. Pinigilan ni Zubiri.
pinigilan ni Jinggoy. Tingnan nyo ha. Pinigilan ni Jinggoy Estrada, pinigilan ni Zubiri. Pero si Bato hindi nagpatinag. Tinuloy pa rin niya yung hearing. So, ibig sabihin, si Bato ay tumapang din kahit papaano. Pero nga, nakulangan. Ganito ha. Huwag masyado tayong magkaroon ng conclusion yung pagkatao ni Bato. Meron pa namang next hearing. Tingnan na ho natin. At least ngayon, nalaman ni Bato yung sentimento ng bawat Pilipino. Na Sin, oo, alam namin Sin, ikaw lang talaga mag-isa dyan. Kudos sa'yo. Saludo kami dahil ipinagpatuloy mo yung pag-hearing. Pero sana ho, tanggapin nyo rin yung kritisismo naming mga ordinaryong Pilipino sa obserbasyon po namin sa ginawa mong hearing. Oo, naintindihan namin dahil ikaw mag-isa. Pero sana ho, huwag mong isipin na kami ay kalaban ninyo. Dahil awang-awa na rin ho kami sa inyo kasi binibira ka po ng mga Pulawan ngayon. Binibira ka rin namin. Binibira ka rin ng mga subscribers namin. Dahil nga, mayroong nakitang hindi maganda. Hindi po natin pwedeng itanggi ho yan. Kailangan po tayo magiging win-win solution na lang ho tayo dito. Tama, huwag magbalat sibuyas na lang. Kung mayroong pinupuna sa'yo, sa susunod na hearing, i-improve namin kasi hindi naman lahat na ng hearing mo, Senator Bato, pinupuna namin. Hindi. Umanga nga pa nga po sa puncher Di ba? Umanga ko kami sa puncher. Nga namin, bumilib nga, palakpakan kami sa negosyon. Ituloy mo yan. Ang natin, magiging bukas lang ating isipan lahat. No? Sabi ni Marilyn Piapiangco, yun nga yung problema kay Bato Bistak, nagpa-hearing na rin siya, dapat doon siya sa tama, hindi yung bumabalimbing pa siya. Yun yung natin dyan. Abangan sa susunod. Maraming salamat, Ma'am Marilyn Piapiangco. Nakitaan kasi namin talaga, Senator Bato. Kampo ni Senator Bato, tanggapin nyo po, nagkamali kayo, yung staff ni Senator Bato, narong timing po kayo, mali kayo ng pasok, tangan nyo nga Sabi ko promise, sino man kayo, tangan nyo. Dinidistract nyo. Hindi naman si Maharlika ang nagdidistract kay Bato Ang nagdidistract po yung staff ni Bato. Yan po yung mali doon. Tingnan mo, ito si Maharlika. Kung ang purpose ni Maharlika ay pang-didistract kay Senator Bato, hindi magsusuri si Maharlika. Manindigan si Maharlika. At lumalabas po dito, Senator Bato, kakampi ka namin. Kakampi ka ni Maharlika. Ito kakampi ka ni Jonathan Morales. Kakampi ka namin. Pakinggan niyo po yung ni Maharlika. Ito. Pakinggan niyo po. Gusto kong sagutin kasi pikon na pikon si Senator Bato sa akin. Senator Bato, I will give you an advice. Nahingi ako ng pasensya sa'yo kasi nagtatanong lang naman ako. Kasalanan ko din siguro kasi tinag kita Senator Bato. So, ito yung post ko na nireakan ni Senator Bato. Ito naman kasi itong Maharlika na to. Hoy! Okay, bakit yun ang tanong ko? Kasi based po yun, Senator Bato, sa nakikita doon sa DZAR, doon sa mga comment section, na dismayado ang taong bayan. Okay? Sana po, as a senator, at as PNP, dapat you have to be tough. Hindi kita binarubal, Senator Bato. Alam mo yan. Correct. Hindi kita binababoy. Pero, humingi ako ng pasensya sa'yo dahil na-disrupt ko ang hearing unintentionally. Senator Bato, please, ituloy mo yung na yan. Thankful pa rin ako sa'yo. Grateful. Nagpapasalamat ako kasi binuksan mo to. At ikaw lang ang katangay-tanging investigador doon. Si Tolentino, nakita ko, lumayas na rin. Tingnan at nakakalungkot. So, appreciative pa rin ako at grateful sa'yo na binuksan mo investigation. Tingnan mo, si Maharlika, nagpapasalamat kay Bato, na si Bato lang may yagbols. Tingnan mo si Maharlika, At yung ni Maharlika, wala. Hindi niya binabanatan si Bato. Pinupuri pa ni Maharlika si Bato. Ang tanong natin yung staff na yun, tayo ng staff na yun Sinira mo yung moment ni Bato. Tingnan mo si Maharlika Si Maharlika na nagsasabi. Hindi kita binabanatan, sir. Saludo ako sa iyo, sir. Maayos yung ginagawa mo. Ito ako, palakpakan nga natin si Maharlika. Real talk. Kasi nga, nabuwisit naman na talaga mga tao. No?
Real talk lang itong kay Maharlika. At believe ako kay Maharlika kasi nga, pinupuri niya si Bato, humingi agad siya ng sorry, dispensa. At hindi naman talaga kasalanan. Actually, hindi naman dapat kailangan humingi ng dispensa si Maharlika. Kasi hindi naman na talaga niya kasalanan. Wala naman siyang intensyon na sirain, i-distrap si Bato. Wala naman ganun talaga eh. And honest naman si Maharlika. Tutuloy natin, kunti, So, wag po kayong magalit. You know, if you are for the Filipino people, tanggapin niyo po ang kritisismo namin. Correct. Kahit nalabag sa loob nyo, you have to accept that you are a public figure, you are a public servant. So, bring it on May 7th. Thank you, Palangga. Oh, ayan. Palakpakan nga rin si Maharlika, Okay, ganito. Ako sa akin, guys, sa binitawang salita ni Maharlika, kontento siya, nagpasalamat siya. Dahil nagkaroon ng investigasyon. Kasi, iyon naman talaga ang ating gusto. Dito sa Bistak Pilipinas, lahat, si Maharlika, mga DDS na Senator Bato, mag-imbestiga ka. Dito sa PDIA-Leaks, patunayan natin bangag si Damunyor. Di ba? Ay, mag-imbestiga. Ito nangyari na nag-imbestiga na. At isa pa sa papalabas ko, mismo yung si Jonathan Morales, ay hindi naman siya disappointed kay Senator Bato. Pero, iba-iba kasi yung pakiramdam talaga natin, iba-iba ang opinion natin. Sabi ko nga sa staff ni Senator Bato, umayos kayo. Yung pagkakamali ninyo, tanggapin ninyo. Sa susunod na hearing, i-improve ninyo. Hindi namin kayo kalaban Nagpapasalamat nga kami na nagkaroon ng hearing Dahil kung walang hearing, walang mapag-usapan. Hindi natin mapag-usapan na legit iyong PDEA na dokumento, nandyan si Morales, buhay si Morales, nagpapatunay na totoo. Yun yung nakikita ko. Tingnan mo, sabi ni Maharlika, nasan si Tolentino? Lumakad lang daw. Tapos si Bato lang naiwan. Yun ang nakikita ko, guys. Hindi rin biro yung ginawa ni Bato. Hindi biro yung kay Jonathan Morales. Lalong hindi biro yung kay Senator Bato kasi hindi naman magkakahiring kung hindi kay Bato. Binangga nga po ni Suber, binangga ni Jingo, hindi nagpapatinag. Kaya ang punto ko dito, pare-pareho tayo, meron kanya-kanyang opinion, pero ang bottom line, ang kagustuhan natin dito, magkaroon ng tuldok kung ano ang tunay. Yung katotohanan, kailangan malaman ng sambayanang Pilipino. Ngayon, ipagpatuloy mo, Senator Bato. Yung hearing mo. I-improve natin, iwasan yung conclusion. Iwasan yung pagkakampi sa bawat partido. Hindi namin sinabi na, kampihan mo kami. At hindi rin po namin sinabi na, lalong ayaw namin na kampihan yung PDEA. Magiging neutral ka, hayaan mo lahat, huwag mong gatungan, huwag mong kampihan. Yun lang ang nakikita ko dito. Alam niyo po, Senator Bato, kay staff ni Senator Bato, pag magtagumpay dito si Senator Bato, mamahalin siya ng bawat Pilipino dito. Total, sinabi naman ni Senator Bato, hindi kaya ako bilhin, hindi ako mabibili ni Lisa. Yung pagkatao ko. So sa next hearing, pakita natin, sir. Ipakita natin, sin. Yung mga bashers, pwede mo naman yan, pwede mo naman i-consider dyan kasi that's a constructive criticism. Yan tinatawag constructive criticism yan. Nasusunod, at magiging kakampi nyo kami. Okay guys, tingnan mo Sa tingin nyo ba kung mag-all out si Bato dito at manindigan para sa bayan, ano sa tingin ninyo? Hindi ba natin sasamahan si Senator Bato? Dahil iilan na lang ngayon ang mga politikong naninindigan at nasa tama ang pag-iisip. Itong si Senator Bato, pwede pa natin itong hatakin. Pwede pa po natin itong akayin. Tinanong ko nga yung anak niya nandun pa ba? Saan ba loyal ni Senator Bato? Puta guys, sinabi sa akin kanino, ayaw ko na lang banggitin dito. Maniwala kayo. Ako sabi ko rin, sa mga staff ni Bato, pag ipagpatuloy ni Senator Bato ang pagmamahal sa bayan,
Kasi sabi ko ang kilala kong bato, dito yan, sa puncher na yan. Nung naglabas siya ng statement sa puncher, bumilib ako doon. Hindi ko naisip yun, ha? Yung naisip ni Senator Bato, hindi ko naisip yun. Naisip nyo ba yun? Hindi ko naisip yun, ha? Yung puncher. 1786, salamat po sa pakuli. Bato de la Rosa, bumawi ka sa susunod na hearing. Yes, kailangan niyang bumawi talaga. Kasi pag hindi po siya bumawi sa susunod na hearing, nako, ambot na lang, wala, good. Tama talaga. Tingnan mo, pakinggan natin si Jonathan Morales. Yung kanyang verdict doon sa naturang hearing. Pakinggan natin si Jonathan, yung hero. Si Senator Bato, hindi po tayo nakarinig ng reaksyon sa kanya tungkol dyan. Ano pong masasabi po ninyo? Alam niyo, ang isang nag-iimbestiga, hindi naman kinakailangan na magbigay ka ng opinion kung ano yun. Nasa kanya yun Nasa kanya yun. Ang nag-iimbestiga kasi, ang purpose kasi niyan, ma-extract yung information doon sa respondent. Hindi naman, halimbawa, kung ako mag-iimbestiga, kaya ako nagtatanong, gusto ko ma-elicit yung mga information na kinakailangan para doon sa mga elemento ng isang krimen. Yung si Senator Bato, magaling yan, Kaya nakita ko naman sa kanya, talagang marami naman siyang na-elicit na information. Kaya doon sa mga netizens na kung ano man yung mga opinion nila, ginagalang ko naman. Pero sana naman maging mas pa tayo, laliman pa natin yung pang-unawa kasi baka madala tayo ng mga bugso ng ating damdamin dahil hindi nasunod yung ating ating ine-expect. Kasi sa ganyan tingnan muna natin yung flow ng kasi ang investigation hindi naman para paramihan ng yan kundi yun doon sa na-i-extract na information. Yun yung gusto mong makuha, gusto mong ma-achieve. So kung tatanungin po kita ngayon, Sir Jonathan, masaya ka naman po sa itinakbo ng investigasyon kanina ni Senator Bato de la Rosa dyan sa Senado patungkol sa PIDEA leaks. Opo. Nabigyan po ako ng pagkakataon na mailabas ko lahat ng aking mga reaksyon at nakapanumpa ako. At ito, under oath ako. Sa tingin niyo Kaya po, doon, sa tingin niyo po, sir, naging patas naman po si Senator Bato sa pagtrato sa inyo? Oo naman po. Akita ko naman po, kung meron man siyang mga, yung mga bugso ng damdamin, dalala lang siguro po ng kanyang pagiging tao. Dahil mahirap po talaga mag-imbestiga sa ganong karaming mga respondent. Kasi, ang daming resource person, dalawang malalaking issue. So, kumbaga sa hindi mo naman agad-agad bilang investigador, mababalansin mo ba kung sino tama, kung sino mali. Hindi Iyan nire-record yan. Nire-record yan. Merong stenographer na nagja-jot down at merong recorder yan. Pagdating doon sa sa kanila i-evaluate yan, tsaka nila i-assess yan. Okay, ayan Mismong PIDEA agent na po ang nagsabi, mga kaibigan ko, na kontento siya sa nangyayaring hearing. Okay Ngayon, ako guys, sa totoo lang, mukhang napaganda pa. Mukhang napaganda pa yung banat ni Marlica at bugso ng damdamin ni Senator Bato. Kasi dito mo makikita guys, kung sino yung malawak na pag-uunawa at sino yung magiging kakampi natin. Kasi para sa akin guys ito kailangan natin magiging kakampi si Bato. Kasi pag hindi natin magiging kakampi si Bato dito, walang kwenta ang magiging resulta ng ating ipinaglalaban dito. Kasi iilan na lang tong mga senador na may agbuls Diba sabi ni Marlica, bilib ako sa iyo Bato kasi pinagpatuloy mo yung hearing mo Yun naman kagustuhan natin. Sabi rin ni Morales, hindi ganun kadali
ang pag-iimbestiga, lalo na maraming resource person. Pero ganun pa man sin, meron kang i-improve. Meron kang dapat patunayan sa aming mga Pilipino. Saan ka ba? Mahal mo ba ang sambayanang Pilipino? Mahal mo ba ang Pilipinas? Mapapatunayan mo yan, itong pinasok nating katakot-takot na hearing, delikadong hearing na ito. Dahil ang involved dito ay yung presidente ng Republika ng Pilipinas. May punto rin dun si Bato. Kung kakampihan daw niya si Sida Junior, edi sana hindi na siya nagpaimbestiga. May punto siya dun. Kasi bakit ako magpaimbestiga kung masisira yung kakampi ko? Na by this time, lumalabas sa bibig mismo ni Jonathan Morales ang pangalang Bongbong Marcos. At siya po mismo nagbanggit sa Senado, bungit. O dito pa lang panalo na tayo dito. Dito pa lang, nakuha na natin ang gusto natin. Na malaman ng sambayanang Pilipino na itong presidenteng ito, mayroong isyo sa ipinagbabawal na pulburon. What more pa? Pag meron ng pulburon video at pulburon picture. Tandaan nyo ha, meron pang susunod na hearing. Ngayon, crucial ito para kay Senator Bato. Kaya, alam mo, crucial ito para kay Senator Bato. Prinsipyo na ito, Sen, ang pag-uusapan dito. Paano mo makumbinse? Ito kasi ngayon, mga kaibigan, tika lang. Ito ha. Ang kritisismo ngayon kay Senator Bato sa unang hearing ay bias, no? Malamya, malambot. Sabi nga yung iba, yung Bato naging tinapay. No? Okay. Yun yung mga bashing kay Senator Bato. Hindi na ikaw ang dating Bato na matapang. Wala kang yang bulls. Ayan, ayan ang mga kritisismo sa'yo, Senator Bato. Mga staff ni Senator Bato. Bias. Nagkaroon ng conclusion, kinakampihan ang PDEA. Pero, sa sinabi ni Marlica, saludo siya, at sa sinabi ng PDEA agent, ayos naman, patas. So ngayon, sa susunod na hearing, napaka-crucial ito. Dahil mahuhusgahan ka talaga, Sen. Mamimili lang naman dito si Senator Bato eh. Papayag ba siya na mahusgahan ang tuluyan ng mga DDS na bias siya? O i-prove niya na hindi siya bias? Yun lang naman. Yung ang ipoprove ni Senator Bato dito. Talagang mahirap para sa part niya. Kasi presidente ng Republika ng Pilipinas. Pero kung manindigan si Senator Bato, lalabas at lalabas ang tunay na prinsipyo ni Senator Bato. Kasi sinabi ko nga kasi sa mga staff ni Senator Bato, alam niyo yung mga tao, natatabangan na kay Senator Bato. Hindi niyo pwede yan itanggi. Ngayon, challenge yan sa inyo. Para muling manumbalik ang pagmamahal ng taong bayan sa inyo. Ngayon, meron pa naman next hearing. Ipakita nyo yung best ninyo na hindi kayo bias. Ang gusto ninyo katotohanan. Kasi kung magbalat sibuyas kayo, maglulupasay kayo dyan, mag-iyak-iyak kayo dyan, animal. Pagdating pa rin ng hearing, ganun pa rin ang resulta. Focus na lang sa gawin ninyo. Focus dun sa PDEA leaks, tunayan natin kung legit, magkaroon ng conclusion, kung legit ba or not. Pero, titingnan nyo, balansehin ninyo. Huwag kayong basta-basta magkaroon ng kurik-kurik. Anong kurik-kurik dyan?
Nasa kami, mag-observe kami. Mag-observe ang taong bayan. Sabi ko nga ho dito sa kagabi, pag nagawa ni Senator Bato ng maayos ang hearing at matatapos ito, panigurado Senator Bato, hindi ka na mga kampanya kung tatakbo kang senador. Mananalo ka't mananalo ka. Yan yung ano ko. Kaya, mahirap yung kalagayan ni Bato dito. Ipit sa dito, guys. Ipit sa dito. Hindi mo, siyempre, sumuporta yan kay Da Junior. Hindi mo naman pwedeng maitanggi yan. Binuto niya si Da Junior. At lalo na, pinag-iinitan din siya ng Marcos admin. Tinatakot ng ICC, International Criminal Court. Yan ang panakot ng mga bangag supporters. Bato, ICC ka, kasama kayo ni Tatay Digong. Kaya titingnan natin kung hanggat saan ang prinsipyo ni Senator Bato. Kung hanggat saan ang kanyang kakayanin. Nako, good luck sa'yo, Senator Bato. Okay, basa nga ho tayo. Marlay, samahan nyo yung laso na yan, galing niya magsalita. Galing magsalita. Yan, galing niya magsalita. Ano yan, ma'am? Ay, ayusin nyo yung comment niya, pambira, mamali tayo. At, last na lang, ipagdasal na lang natin si Senator Bato na lakasan pa niya yung loob niya. Yan na lang, ipagdasal natin. Nakakampi sa atin ang katotohanan. Jonathan Monres, si Bato po kasi parte ng unit team. Pag nanindigan siya ay kalabanin si Bibim, kailangan niya munang umalis sa gobyerno ni Marcos. Mga Evangeline Legaspi, tama ka bisdak. Kung maging fair si Bato dito, pwede tayong kakampanya ulit sa kanya naman. Ilabang ko yan si Bato, manindigan nga lang, Sen. Niwala ka, Sen, araw-araw kita kakampanya dito, Sen. Ano lang, manindigan lang para sa bayan. Alam mo naman, Sen, mahal mo ang bayan, Sen. Jonah, di kasi naman maharlika ang galing. Michelle Yamaguchi, piste kasi itong balaura bangag Marcos drug test. Lang naman kasi ang sagot tapos ang usapan. Hair follicle lang naman yan tapos ng usapan. Sabi ni Mike Pineda, wag na tayong magbulahan kasi kitang-kita na nakaside si Bato sa PDEA. Hindi rin naman sinabi ni Senator Bato na side siya eh. At sinabi rin naman po ni Morales na kumbinsido siya na neutral si Bato. Deadlock nga sabi niya, deadlock. Deadlock, pero iwasan lang talaga yung mga komento na parang pumapabor. Kasi alam mo tao, makukulit eh. Malilikot yung utak, kunting pagkakamali talaga sa pool eh. Anyway, kanya-kanya naman po tayong opinion. Mary Jun Tan, gandang gabi ho sa inyo. Ikat Lasso, sanay sa kasinungalingan naman. Tuturo pa nga ho niya, sinungaling ka Morales. Layo-layo na mga sagot ni Lasso eh. Watso, papayo bisda kung may kaibigan ang attorney, ask ko ano ang obserbasyon niya sa hearing. Ako, ayaw ko na ng attorney. Doon na ako magbabase kay Morales eh. Kasi kung si Morales po hindi kumbinsido na patas yung hearing na nangyayari, baka nga ho, kailangan natin ng mga abogado kagaya ni Attorney Salpanilo. Anyway, magkukomento naman yan sila ni Attorney Harry Roque. Komentuhan din natin. Sabi ni Purok Norma, Purok Norma, magandang gabi sa inyo. Virginia de Guzman, Senator Bato, gayaan mo po si Expedia agent, may paninindigan. Ayan. Sana, Senator Bato, wag umurong ang yagbol. Yung tiwala ng tao. Alam mo kasi yung tiwala ng tao kasi guys, pag na-establish mo ho yan, maniwala ka sa akin, ipagtatanggol kayo hanggang dulo. Kagaya kay Tatay Digong, tiwala tayo. Jake Corte, sir, kung magpakalbo si BBM, saan kukuha ng buhok para i-test? Ano yan, tol? Bakit magpakalbo si Da Junior? Selya Electrica? Di ba naman nabibitayin, di ba? Ito sabi ni Erwin, gusto ko to basahin, wala kasing diin ang mga tanong ni Bato. Ayan, Senator Bato, didiinan mo konti. Takot-takutin mo ba para
Ang PDEA ng mga sinungaling, malaman natin mga sinungaling. No? Sabi ni JJR, all the days vlogger is the best. Maraming salamat to, mabuhay po kayo. JRM, pag naging matapang si Bato, bawat tanong niya sa PDEA, believe na talaga ako sa kanya. And Sin, diinan mo Sin. Yung mga staff, makinig kayo. Hindi naman namin kayo dinidiktahan, pero ito po boses ng bayan ito. Diinan nyo. Walang masama sa pagdidiin. Lalo na pinag-uusapan pulburon. Victoria Donato, yes, pre natin si Senator Bato at Agent Jonathan. Alam mo, laban natin lahat ito. Laban din ni Bato. Nagpa-imbestiga siya eh. Ano na siya dito eh. Anong tawag dyan? Nabasa na siya dito eh. Oo, napasubo na siya eh. At si Jonathan, PDEA agent, nako. Sabi ni Yane, ang solusyon lang naman dyan para walang gulo, magpa-drug test. Hair follicle test po dapat. No? 8. If only they are like Senator Robin, DDS, PDP, for sure you are not afraid of anything. Sana tumabi si Idol Robin, oh. Kahit si Idol Robin, di ba lagi naman tumatabi si Idol Robin kay Bato? Ngayon, wala si Idol Robin, ah. Oh. Martin Lloyd, focus kasi dapat walang Facebook. Hindi, round 1, it's atay. Sabi, didlak eh, didlak. Oh. Ipalabas ang litrato. Ipalabas ang pulboron. Ako, iyak. Sabi na rin sa PM Ayer daw, di sinungaling. Ewan ko. Sabi ni Rosola, napahiya sila so dahil agad sa sinabi niya na AI generated daw ang dokumento nang ipinakita ni Marlica. Yun pala ay totoo na pinatunayan mismo ni dating PDEA agent Jonathan Morales. Tapos gaganunin talaga. Sinungaling yan, sinungaling. Ay gago, no? Sinungaling. Huwag mag-Facebook kasi, huwag mag-Facebook. Sabi ni J. Fort, kulang sa follow-up question at nalilihis minsan yung usapan. Makinig kayo, Senator. Kulang sa follow-up question at nalilihis sa yung usapan. At minsan, Senator, na-interpret, minsan na-interrupt. Yung sagot ng resource person na-interrupt ni Senator Bato, sana hayaan lang muna. At hanggat sa magsawa, no? Total, solo naman si Senator Bato yung committee niya eh. Hayaan na natin muna. Betcode, Senator Bato, be like a hard rock naman. Kailangan maging bato. Senator Bato, maging bato ka! Naku, pader yan. Imbitahin si Tatay Digong for next sharing. Para magkalakas ng loob si Bato. Bira naman, mag-isa lang si Bato naman. Di naman sinamahan, no? Hermel Datore, saludo ako kay Jonathan Morales. Christian Lem, give Senator Bato benefit of the doubt sa kanyang ginagawa ngayon. Meron pa naman continuation sa next session. Baka may plano siyang kunin muna ang loob nila para next session na niya babanatan. Wait lang tayo. Sana nga sin. Yan ang ano natin. Abangan natin o yan. Kasi ako guys, ilan na lang ho ang ano eh. Ako po'y naantig lang. Naantig lang ako sa mensahe sa akin. Alala kong bias. Lagi ko naman binabati ko si Senator Bato. Dahil babasahin lang ako sa inyo. Ito. Sabi sa akin ng anak ni Senator Bato, basta isa lang masasabi ko, sobrang kaunti na lang nagtatrabaho sa gobyerno ng